Ayan yung ating ampalaya. Nagsawa sa ulan. Pero uulan. Tapos iinit. Kaya maganda yung resulta. Hindi naman talaga bugbog ng ulan. Ayan o, laki ng bunga. Ayan o, ang laki. Yan yung resulta pagka inaalagaan natin sa organic ang ating ampalaya. Yung sa mga ampalaya lover, sa mga gustong magtanim ng ampalaya pero sabi nila hindi nagkakaigi, pagkatapos na ayusin nila tumubo naman, pero nakakalungkot, sabi nila namamatay. Ano ba yung dahilan ba't ganun? Ibig sabihin nun, mismanagement. Ang pagtatanim ng ampalaya po ay para ding pag-aalaga ng hayop. Kailangang alamin mo kung paano siya hindi mababansot. Kasi sa pag-aalaga ng hayop, ganun rin. Meron sa una ang ganda, mabulas. Pero nagtataka sila. Bigla na lamang uurong yung paglaki. Bigla na lang bumabagal. Ganon din yung ampalaya. Dahil mali ang management, maaaring nagkulang ng nutrient, nagkulang ng vitamins kung sa mga hayop. Yung ampalaya natin, nagkukulang din sila ng nutrient, nangangailangan din sila ng vitamins, pataba, pulyar, and then may tinatawag ding mga pestisidyo. Diba sa mga hayop, kailangan din silang purgahin. Tanggalin yung mga paraseto. Ganon din dito sa ampalaya. May mga paraseto din na kailangang tanggalin. Hindi basta itinanim mo lang siya, okay na. Hindi kaya ng ampalaya na mag self-supporting. Kailangan talaga yung continuous na alaga natin. Pag hindi natin ginawa yun, ayun ang sasabihin natin, maganda sa una yung tanim ko, pero ilang bunga lang, 2 bunga, 3 bunga, wala na, naluyos na. Tingnan nyo itong tanim ko, inaalagaan na nga natin ng sa makakaya natin, pero ito pa rin, ang dami pa rin kulikot, dami pa rin mga reject. Isa lang ibig sabihin yan, kulang sa nutrient. Kaya naman, bata pa lang, kinagat na ng insekto. Yun yung isang dahilan kung bakit may mga kulubot na bunga. Ang gusto ngang gawin ng mga magagaling na farmer, mga sanay sa malakihang pagtatanim, every other day spray. Pero tayo, hindi natin gagawin yan. Bukod sa kawawang mga kakain, kawawa rin ang ating budget, kawawa ang ating bulsa.
More on tayo sa paglalagay ng nutrient. Kasi sabi nga nung mga nagtatanim, pag kayo ay mataba ang tanim, hindi siya masyadong prone ng mga sakit. Parang sa tao din, parang sa hayop din. Pag malusog, hindi prone ng mga sakit. Aliban na lang talaga yung mga contagious talagang hindi natin kayang pigilan. Pero mostly, pag maganda ang kanilang kalusugan, hindi sila masyadong magkakasakit. Kaya hindi natin kailangan ng maraming spray. Ayun ang ginagawa natin. Hakot tayo ng mga organic din sa bago natin ngayon. Kagaya ng ginawa rin natin dito. Mag-umpisa tayo magtanim. Talagang pinilit natin silang tambakan ng organic. Kaya ganun lang po ang isang paraan para magtagumpay tayo sa pagtatanim ng ampalaya. Yung management kailangan husayan natin, galingan natin. Huwag nating ipagwalang bahala yung nutrient na kailangan ng ating ampalaya. Subaybay lang po kayo sa aking channel. Kung may mga tanong man kayo, pwede kayong magtanong sa akin. Comment kayo. Pwede kong sabihin sa inyo yung mga natutunan ko. Bukod sa sarili kong karanasan, sa mga natutunan ko rin sa mga vlogger na nagtanim ng ampalaya. Ang isa sa mahusay at transparent kung magpaliwanag pagdating sa pagtatanim ng ampalaya, si Jopel the Farmer, ganun din si Pino TV. Doon tayo, na-inspire tayo sa kanila dahil sa husay nila. Talagang volume kung sila ay magtanim, tonelada. Pero yun, sila ay napakahuhusay. Pero meron din ako may babahagi sa inyo, kaya pwede kayong mag-comment, tanong para sa aking kalaman, aking maibahagi sa inyo. Okay, subscribe na lang po, like na lang po sa aking mga videos, sa aking channel. Thank you for watching.